Philippians chapter 2, beginning verse number 1. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill you my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in the earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wherefore, my beloved, this is our key text. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, thank you so much for giving us this opportunity once again to gather together and hear thy precious words. Thank you for the first message. Thank you for using Pastor Timothy Nolan. May you continue to bless your people. Use me, O Lord, for your glory and for your honor. Use me as a channel of your blessing. Empower me, O God, and give me wisdom. I acknowledge the fact that without you, Lord, I can do nothing. So please help me. Fill with your Holy Spirit. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. I believe the first message that we heard is very important, a very good reminder para sa bawat isa po sa atin. Once in a while, it is good to be reminded sa mga bagay na nakakalimutan po natin. Kung pwede tayong merong panghawakan, ito po ay ang Diyos. Amen? Our God is ever reliable. So, we need to be strong and of a good courage, knowing that God will never fail us. He will never forsake us. Now, this morning, para sa ating second challenge, ang gusto ko pong ibigay ay ang mensahe patungkol sa obedience. Always choose to obey. Always choose to obey. The Apostle Paul, in his writing, dito po particular sa Philippi believers, ang sabi po niya sa verse number 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. If we will put understanding, dito po sa sinasabi ng talata, it is implying na ang image or testimony ng Philippi believers, sila po ay obedient. Amen? They are obedient. And the concept is very clear dito po sa ating pong bersikulo. Ang aking pong nais, ipaalala sa lahat, sapagkat may mga pagkakataon po sa buhay natin, we are expecting too much sa ating pong Panginoon, not knowing na yung inaasahan natin pwedeng maging resulta sana ng magiging pagsunod natin. Amen? It is good to enjoy the blessing of God as we obey His will. Sa Biblia po, mga kapatid, ang lagi pong sinasabi ng salita ng Diyos, if you really want to enjoy the blessing of God, ang key, obedience. Kung gusto natin pagpalain, in Deuteronomy chapter 11, verses 26 to 28, ito po'y napakaklaro na ang sabi po, behold, I have set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey.
the commandment of the Lord your God, which He commanded this day. Pero sa kabilang panig, ang sabi po niya, a curse if you will not obey. So meaning to say, ang magdidetermine ng pinagpalang buhay ay ang pagsunod o pagsuway. If you really want to enjoy the blessing of God in your life, then obey. Amen? Always choose to obey. Lagi nating piliin na sumunod sa kung ano po ang kalooban ng Diyos, kung ano po ang kautusan ng Diyos, kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Mga Sunday school teachers, naaalala niyo po ba yung itinuro nating kanta sa mga bata? That obedience is the very best way to show that you believe. At ang ibig sabihin daw po nung obedience, doing exactly what the Lord's command. Ginagawa mo kung ano yung iniutos ng Panginoon. What King Saul did is not obedience. Disobedience po yan because he did not exactly did kung ano yung sinabi ng Panginoon. So ang tunay na pagsunod ay ang gawin kung ano ang sinabi ng Panginoon. Doing exactly what the Lord's command, doing it happily. Ang pagsunod ay dapat may masayang puso. Amen? Like for example, bakit tayo umattend ngayon? Sapagkat ito ang utos ng Diyos, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. And so much the more as you see the day approaching. Sino po ang kaya nandito dahil sinunod ang Panginoon? Ang tanong, masaya po ba kayo? So sa usapan ng obedience, ang idea basically ay gawin po natin doing exactly what the Lord's command. And then, ang sabi ng awit, doing it happily. Action is the key. Do immediately the joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. Amen? And in our congregational singing, remember the song, Trust and Obey? For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. So, it is good to be reminded once again na bilang Kristiyano, dapat lagi nating piliin na sundin ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, always choose to obey. Ang ating pong pagpili ay dapat maging sa pagsunod. 3 things I would like to share. Hindi po natin hahabaan sapagkat naniniwala po ako na blessing na po. Yung napakinggan nating message kanina. Amen? So, in a direct manner, I would like to share with you this message. Always choose to obey. If you would like to enjoy the blessing of God, obey. And then, kung gusto nating maging happy, obey. Yan po ang napakahalaga. At dito po sa Philippians chapter 2, nakita ko po ang message about obedience. Number 1, it is good to apply, especially as church, the cooperative obedience. Cooperative obedience. Ang sinulatan po niya dito, church, kasi church epistle po ito. And then here is the Apostle Paul. We can see that in verse number 1 up to verse number 4. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, the Apostle Paul said, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. And in verse number 3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let it esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So if you can notice, here is the Apostle Paul. He's very eager to tell them, hey, kailangan may isang kaisipan, may isang puso, and let nothing be done through strife or vainglory. Amen? We need to be harmonious. Obedience in a harmonious manner. Hindi po pwedeng ilan lang. Lahat tayo iniligtas ng Panginoon. Lahat tayo may Espiritu ng Diyos. We have one Lord. We have one Spirit in us. Kaya dapat sama-sama tayo, may pagkakaisa, sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Sa ganyan po nagsimula si Apostle Paul. It is good to have pastor who have a good heart for the ministry.
Maganda po na yung pastor natin. Very genuine, very sincere, very passionate, talagang all out sa ministry. Pero lalong very good kung ang mga miyembro ay makikisama at makikiisa sa ating pastor. Amen? I believe the reason why this church is growing, it is because of our harmonious relationship. It is because this church is obeying God. Yan po ang ginagawa ng pastor. Our pastor is leading us to obey the Great Commission, to obey the will of God, upang ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa gawain ito. Mga kapatid, mga minamahal, ito ang bagay na binigyang pansin ni Apostol Pablo to remind them na hindi tayo kanya-kanya, hindi tayo dapat bahabahagi, hindi tayo dapat kampi-kampi sa usapang ministeryo. Dapat parang iisa tayo sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, kinakailangan nating magkaroon ng one mind and one heart. Ang linaw ng sabi niya, let nothing be done through strife or vainglory. Alam niyo po, hindran sa paglago. Kapag ang mga miyembro nagpapaligsahan, pagka ang miyembro nagpapagalingan, kapag ang miyembro nagpipintasan, it is not God's will for His people to criticize one another, to condemn one another, to judge one another. Manapa ang sabi po niya sa Bible, we need to love one another, we need to pray for one another, we need to bear one another's burden, exhort one another, encourage one another. Yan po ang sinasabi ng Bible. Diba? Members, hindi coincidence na nandito ka. And don't you ever underestimate what God can do in your life. Minsan kasi, yun ang sinusukat natin, hindi ako mayaman, hindi ako magaling, hindi ako talented. Mga kapatid, mga minamahal, isang katotohanan na dapat maintindihan natin, walang ililigtas ang Diyos na walang kabuluhan. Lahat ng Kristiyano, meron pong magiging parte sa gawain ng Diyos. Amen? In fact, sa maliwanag na picture, ikinukonsider po na ang church ay body of Christ. Siyempre po, pag body of Christ, hindi naman iisa ang parte niyan. Di ba? One body, but many members. At bawat bahagi ng katawan, mahalaga po yan. Hindi kailangan kayo yung nakatayo lagi dito. Kahit hindi po kayo yung nabibigyan ng pagkakataon para tumayo dito sa harapan, meron pong function ka for sure sa ministry. Tiyak po yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, pag naintindihan to ng mga Kristiyano, una, na ang bawat mga miyembro ay bahagi ng katawan. At bawat bahagi ay meron pong function. Mga kapatid, magsisimula tayong pahalagahan ang isa't isa. Ang sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 12, hindi po pwedeng sabihin ng isang parte ng katawan na hindi siya parte ng katawan. Hindi rin po pwedeng sabihin ng parte ng katawan na walang kwenta yung ibang part ng katawan. Mga kapatid, ang bawat bahagi ng katawan ay kinakailangan. Amen? Ilagay mo na yung sarili mo na sobrang liit ng tingin mo sa sarili mo. Ilagay mo na yung sarili mo na ikaw yung kakaunti lang ang kakayahan o maliit na bahagi lang ng katawan. And then, try to compare. Na sa katawan mo, ano ba yung bahagi ng katawan mo na hindi mo kailangan? Remember my joke? Sabi ko, sometimes, may mga hindi tayo naintindihan. Diba? Lalo na kapag may mga pagkakataon na medyo hindi na tayo komportable. Bakit? Dahil sa balahibo natin sa ilong. Diba? But actually po, pag inisip niyong mabuti, ba't ba nandyan yan? Wala bang purpose yan? Hindi ba nililiwanag natin kung ang tao walang balahibo sa ilong? Imagine mo yan, pagka may mga alikabok, sagap mo lahat yan eh. Diba? Tagos lahat sa utak yan eh. Tapos pagka may hindi nakatiis at nakapagpasingaw dyan, di po ba? Pag naamoy mo yan, magdidilim ang paningin mo eh. Di ba? Malalabuan ka ng isip. Lalo na kung matindi yung nagpakawala. Ano ho? Naintindihan niyo po ibig sabihin? So may purpose yan. Minsan kasi kaya ka naiirita, long hair na eh. Ano? Humahaba ng masyado. Sabi ko nga, pag humaba yan, mas magaang na. Dito na lang, hindi na papasok yan. Pupulot ka na lang dito pagka lilinisin mo yan. Mga kapatid, kidding aside, walang bahagi ng katawan mo na hindi kailangan.
So kung ang church ngayon inilarawan sa katawan ng Panginoon, it means to say na kahit na maliiting ka pa ng kahit sino, kung ikaw ay nilagay ng Diyos sa church na ito, meron kang importansya, meron kang gamit, at kailangan makiisa po tayo. Amen? Huwag ho sanang may mapagmalaki at huwag din naman nating maliitin ang ating sarili. So it is good to appreciate the talent, the skills, the abilities, and the spiritual gifts na ibinigay ng Panginoon sa atin. And always remember that God has a purpose kung bakit ka nilagay sa church na ito at bakit binigyan ka ng ganyang kakayahan. Amen? In discovering and in finding out the God-given talent or gifts, yan po'y dapat mag-lead sa atin sa pakikiisa para magamit tayo. Teka, binigyan ako ng Diyos ng kakayahan sa music, cooperative, obedience mga kapatid. Sunod tayo sa kalooban ng Diyos. Let us serve God harmoniously. Walang pagalingan, walang payabangan, wala pong mangliliit ng iba, walang mga hamak ng iba, walang maninira. Mga kapatid, ang church sa pagpapala ng Diyos ay ang church na maganda ang relasyon sa isa't isa. Amen? Kaya sa usapan ng pagsunod, yun ang una nating sundin. For us to love one another. Mahalin natin ang isa't isa. Hindi magiging bless ang church na ito pag hindi nyo natutunang magpasakop at makiisa sa inyong pastor. Diba? Mga kapatid, cooperative obedience. Sabi ni Pablo, wala ako dyan. Pero ang kalooban ng Panginoon, magkaisa kayo ng pag-iisip, magkaisa kayo ng puso. At niliwanag po dito sa verse number 3 na huwag niyong gawin ang mga bagay-bagay sa pagkakampi-kampi o hidwaan, mga kapatid. Kundi sa kababaan ng isip, ang sabi nga po rito, let it esteem other better than themselves. Alam mo yun kung kailan po pumapasok ang kapalaluan? Pagka nakita mo na ang sarili mo na ikaw ang pinakamagaling. Diba? Kailangan ba natin pag-usapan kung sino pinakamahalaga sa church na ito? Pag church ang pinag-usapan, Diyos ang pinakamahalaga. At bawat isa sa atin sa usapang pag-ibig ng Diyos, pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At dahil minahal tayo ng Panginoon, marapat lang na tayo po ay magkaisa ng puso na ating luwalhatiin siya at paglingkuran siya. Mga kapatid, cooperative obedience, harmonious. Masarap yung church na kapag may project, ang ganda ng spirito, di po ba? Nagkakaisa. Hindi mo na kailangang alamin magkano binigay niya, magkano binigay niya. Ang maganda, kung ano yung kakayahang ibinigay ng Diyos sa iyo, pag pinagsama-sama yan, makakaluwalhati sa Diyos ang resulta. Amen? So kaya sa usapang time, treasure, talents, and in everything, ang importante po is the heart na nakikiisa sa gawain ng Diyos. So as church, it is good to apply the cooperative obedience. Ang ministry, hindi kanya-kanya. Ang ministry, hindi bahala na lang sila. Ang ministry, total sila naman. Hindi po ganun yan. Ang ministry, para sa ating lahat. Amen? Kaya sa ganitong paraan, matututunan natin to appreciate one another. Opo. Di ba? Mahirap buuin ng choir na puro soprano lang po ang kakanta. Kaya gumaganda ang choir, merong 4 voices yan na dahil hindi nagpapaligsahan. Di ba, music director? Kapag ka po sa choir, nagpalakasan ng boses po yan at talagang ang gusto ng isa, siya lang ang mangibabaw, hindi gaganda ang choir. But I would like all of you to notice that the reason why your choir is very beautiful, it is because of the blending, it is because of the harmony, and the reason for that, hindi tayo nagpapagalingan. Yung bang pagkakumanta na, hindi mo na alam kung sino doon yung... Kasi lahat, dala nila ang isa't isa. Hindi ba ang ganyan ang magandang takbo natin sa church? Yung bang talagang dala natin ang isa't isa, magdalahan tayo sa isa't isa. Yan po ang kalooban ng Diyos. So number 1, cooperative obedience. It means harmonious. Ang sarap makita ng church na harmoniously sumusunod sa Diyos. And then second, the Christ-like obedience. What is number 1? Cooperative obedience. Yung pagsunod na nagkakasundo, yung pagsunod na nagkakaisa. Pangalawa po mga kapatid, Christ-like obedience.
Ang sabi po ng verses 5 to 11, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Okay? Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. At ang sabi po, and being found in fashion as a man, anong ginawa niya? He humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. So Christ-like obedience. Dito po mga kapatid, ang gusto kong sentrohan natin, kung kanina po harmonious, ito po humble. May humility. The more God is using you, the more that you should praise and glorify the Lord. Hindi yung pag nagamit ka ng Panginoon, lumalaki na kalooban natin, nagpapahalaga na po tayo, nagpapaimportante na po tayo, kaya yung pong dating espiritu po natin naiiba. Mga kapatid, ang gusto ko pong i-point out, dito po, ang ginamit ni Apostol Pablo, hindi presidente, ang ginamit ni Apostol Pablo, hindi po yung mga profesional, ang ginamit ni Apostol Pablo, hindi yung minamagaling na sanlibutan, ang ginamit ni Apostol Paul na example, ay ang pinakadakilang example, ang ating Panginoong Jesus, na bagamat Diyos ang sabi ng Bible. Di ba? Though being in the form of God, anong sabi? Thought it not robbery to be equal with God, and made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Listen, may mga members na kaya hindi magamit ng Panginoon kasi manager siya sa kanyang trabaho, kaya pagdating sa ministry, ang dating manager pa din. Diba? Because of his high position in his or her secular job, even in the church sometimes, dala-dala po niya yan. Mga kapatid, pagdating sa ministry, walang manager dito. Pagdating sa ministry, walang malaki-malaki sweldo dito. Pagdating sa ministry, walang mataas-mataas ang position dito. Pagdating sa ministry, we are equal. Amen? We are all servants of God. Kung talagang ang iyong espiritu, servant ka, hindi ka magmamalaki, hindi ka mga hamak ng iba. Mga kapatid, the example used by the Apostle Paul is no other than the greatest example. And I am telling you, the Christ-like obedience is the best example of all. Bakit mo ko paglilinisin sa church? Kaya nga sabi ko sa positibong pagtanaw, nakakatuwang isipin, manager ng bangko nagwawali sa chapel. Naintindihan niyo po? Yung bang mataas ang posisyon sa kanyang trabaho, pero pagdating sa Panginoon, servant of God. Yun po ang pinakamagandang title. Ang pinakamagandang title, mga kapatid, hindi po yung ikaw ang bishop, not because you are a bishop or a pastor, or sabihin na po natin, yung napakagandang title, may doktor pa o kung ano-ano pa, lahat ng title na yan. Kung tutuusin, hindi ko sinasabing evil, lalo na kung dahil sa title na yan, tataas ka, ang pinakamagandang title ng Kristiyano, servant of God. Yes, just try to imagine. Diba? Christ-like obedience. So yung cooperative obedience, mga kapatid, harmonious yan. Yung Christ-like obedience, humility ang ating gustong bigyang pansin dito. Yung humbleness. Kaya yun nung i-develop natin. May mga pagkakataon sa church, natisod ka, na-open ka. Alam niyo po, nung sabi ko nga, meron akong pinag-speakan, kinuwento ko po, nung nagpunta ako sa Paris, kasi sila Pastor Nelson Cadena, nakapunta na po dito yan eh. At thank you, Pastor, because every time na nandito siya, you are accommodating him. But actually po, nung nagpupunta po ako sa France, sa Paris, siyempre, pagka narinig mo sa Paris, pero pagka nalaman nyo po activity namin doon, walang exaggeration, every day. Pagka papasyal ka, dala mo na yung gamit mo eh. Kasi kinagabihan, diretso ka na po doon sa pagpipritsan mo. Bible study, mentoring, every day po yan. Or sabihin natin, mas madalas po, evening. So kaya bibiyahe ka ng 4 na oras, kailangan balik kayo. Isipin niyo po kung gaano nakakapagod yan. Para lang kahit papano na-enjoy mo yung place. Okay? So ito po na-notice ko sa kanila. Meron pong key men's,
Bible study and mentoring. Meron po silang men's Bible study. May ladies Bible study, ladies group. Meron pong youth, di ba? Bible study. Basta lahat po yan. Children's Bible study. Okay? Sabi ko, Pastor, isa lang ang notice ko sa inyo. Wala kayo nung wala kayo nung backsliders group. Wala kayong backsliders Bible study group. Ngayon, biro po yun. Biro po yun, pero napaisip siya. Biro din, nagtanong siya. Sabi niya, tay kasi tawag sa akin ni Pastor Nelson. Sino kaya po mga attend doon? Sabi ko, ang mga a-attend doon, yung mga may sakit. Backslider Ano yan? Yung mga tisuditis. Alam niyo po yon? Yung laging natitisod. Di ba? Yung isa po, yung temporitis. Nakakasunod kayo? Ano yung una? Yan. Tapos yung isa po, tantrumitis. Yan po yan. Mga tantrum ng tantrum. Laging may tantrum. So, yan po yung mga magagandang ipunin sa Backsliders Bible Study Group. So, may mga ganyan ang kalagayan, hindi aamin, pero obvious Pero alam mo, hindi ka naman magtatampo kung di malaki ang tingin mo sa kalooban mo Naintindihan niyo po? Hindi ka naman matitisod kung di ka may kapalaluan sa buhay Kaya ka na-offend, hindi dapat ginawa sa akin ito. Ano tingin mo sa sarili mo? Kaya sa Biblia, itinuturo po na dapat makita natin talaga kung ano ba tayo. Sa totoo lang, sa reality of life, wala naman talaga tayo Hapagkat biyaya lang ng Diyos yung iba hindi lang nakamaya, nagtampo na. Diba? Yung iba hindi nakamaya, natisod. Hindi nabanggit ang pangalan, natisod. Hindi pinansin yung kanyang ginawa. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, hindi po yung palakpakan ang hinihintay mo. Hindi po yung plake ang hinihintay mo. Hindi po yung papuri ang hinihintay mo. Kaya ka naglilingkod kasi tinitingnan mo na dapat paglingkuran ng Diyos. Amen? And as you serve the Lord, po pwede mong ma-determine kung may humility. Di ba? So kapag ka po humble service, kasi tingnan nyo si Apostle Paul, di ba sabi niya, serving the Lord with all humility of mind. So dito sabi niya, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. So doon sa punto ni Apostle Paul, he used our Lord Jesus Christ as an example. Alam niyo po, kung magpapaligsahan lang tayo kung sino ang pinaka-humble, palagay ko po, kumbaga sa Jack and Poy, naalala niyo po yung time na pagka may mga laro yung bata, nag-Jack and Poy, pagka ang nagtapat po, yung gunting sa gunting, di ba? Okay. Pero pag nagtapat, yung papel at gunting, sino panalo? Di ba? Pero kapag ka po natapat na yung isa bato, yung isa papel, sino panalo? Di ba? May ganyan yan Pero pag nag-Jack and Poy kami, pag yan ang ginamit, Diyos daw yun, Diyos. Wala nang mananalo sa Diyos, di po ba? So mga kapatid, ang gusto ko pong i-point out, sa example ng humility, huwag na kayo mag-isip ng kung sino-sinong tao. Kasi hindi natin kayang panghawakan. Tayo po, katulad ng sinasabi ko, that the reason why I really appreciate Pastor Tim, because he is a very humble person. Pastor Emerson, I told Pastor Tim that one of the reason why I appreciated this pastor so much, it is because of his simplicity and his humility. So bilang tao, minay ko consider tayong humble. Pero kahit sinabi ko sa kanila yan, yung loob nila, wala akong kakayahan para matiyak kong humble nga. Kasi may mga tao po na pa-humble effect, di ba? May mga ganong tao po. But listen, ang ating Panginoong Jesus, garantisado ang kanyang humility. Amen? Meron na opindi, bakit? Kasi nung pinakikilala yung mga humble, hindi ako naisama. Nagalit dahil nung pinakilala raw yung mga humble, hindi siya na-mention. Hindi man lang na-mention yung name ko. Kung tutusin, napaka-humble ko. Kaya offended ako. Nakakasunod kayo? Magandang nakasakay talaga para hindi kayo naiiwan, di po ba? Kaya sa church ngayon, yun lang lagi kong sinasabi. Sipin mo na offend,
Dahil nung binanggit yung mga humble, hindi siya naisama. Naku, tutusin, mas humble pa nga ako dyan eh. Di ba? Mga kapatid, yung action pa lang nagbibetray sa claim. Kasi yung humble, pansin mo, hindi yan, walang problema sa kanya yon. Purihin mo o hindi yan, walang problema sa kanya yon. Kahit hindi mo parangalan yan, walang problema sa kanya yon. Bakit? Sapagkat ang humble hindi naghahanap ng kahit anumang appreciation ng tao. Ang importante sa kanya, yun ay mula sa puso na ginagawa niya para sa Panginoon. So, una po, cooperative obedience, harmonious. Pangalawa po, Christ-like obedience, humble. Wag na wag po kayong gagawa ng isang bagay, tas gusto nyo, yung pastor nyo, imamaneho ninyo. Pastor, laki-laki ng binigay ko. Dapat ako masunod sa gagawin natin sa church. Kaya nakaka-bless yung mga members na kahit na po kung tutuusin, napakalaki ng contribution sa gawain ng Panginoon, pero nananatiling simpleng-simple at hindi nyo mararamdaman na ginagamit yung rason upang siya po ay magdikta sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, pangatlo po, una po, cooperative obedience. Pangalawa, Christ-like. Pangatlo po, consistent obedience. Opo, consistent obedience. Anong sabi ng verse number 12? Wherefore, my beloved, as ye have always. Ano ibig sabihin ng always? As ye have always obeyed, ang sabi niya. Not as in my presence only, but now much more in my absence. Teka, may mababangga rito. Sino yung mababangga rito? Yung pag nandyan si pastor, ang sipag-sipag. Di ba? Pag wala si pastor, pepetik-petik lang. Di ba? Yung kapag ka po merong gagawin mga kapatid at walang nakakakita, wow, paisi-isi lang. Pero pag kami mga nakakakita, pakitang galis. Gilas, di po ba? Talagang todo bigay. Mga kapatid, ang service dapat not with eye service. Not as pleasing men, but as pleasing the Lord. At ang totoong obedience, consistent po yan. Mga kapatid, it means honest. Diba? Honest. Ang sabi po, wherefore as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Anong sabi niya? Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. So yung consistent po mga kapatid, ito po yung honest and from the heart talaga. Remember my illustration? Na may mga anak na parang sundalo. Naalala nyo pa ba yan? Ang anak ko parang sundalo. O bakit mo nasabi na yung anak mo parang sundalo? Wala siyang time na inutusan ko na hindi siya nagmarsya. Ako na naman. Andiyan naman si ate, ako na naman. Minsan mabilis, lagi na lang ako. Grabe magmarsya, ano ho? Sundalo? Mga anak, hindi dapat ganun, ha? Pagka inuutusan, sunod, ha? Para pagka binati nyo si mami ng Happy Mother's Day, masaya si mami. Ha? Kasi hindi ka sundalo. Mga kapatid, mga minamahal, pagka po ang pagsunod ay consistent, yan po ay masasabi nating mayroon at may nakakakita o wala. Tuloy-tuloy lang yan. Susunod lang yan. Amen? Hindi ho pakitang tao. Kaya sabi niya, do all things without murmurings and disputing. So, what is number 1? Cooperative obedience. Harmonious. Number 2, Christ-like obedience, mga kapatid. Humble. Pangatlo, consistent obedience. Pagka binigyan mo ng trabaho yan, pagka meron kang binigay na assignment dyan, gagawin po niya yan, matapat na gagawin po niya yan. May nakakakita, walang nakakakita. Basta sa harap ng Diyos, alam niya na gagawin niya, yun dapat niyang gawin. And then last, consecrated obedience. Holy. Diba? Ang sabi po, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, from whom you shine as lights in the Lord.
Mga kapatid, sana po yung pagsunod natin consecrated. Nang ibig sabihin, pagsunod sa Diyos. Okay? Pagsunod sa Diyos. Yung pong magdadala sa iyo sa banal na pamumuhay. Yung magdadala po sa iyo sa makadiyos na patotoo. Kristiyano, kailangan nating ingatan ang ating testimonyo. Amen? Young people, it is good to be reminded at kung kinakailangan, ma-rebuke na kung yung ginagawa natin ay pagsuway, hindi lang sisira sa patotoo mo yan, sisira pa sa buhay mo yan. Hindi lang sisirain niya ng buhay mo, sisirain pa niyan ang patotoo mo sa Panginoon. Amen? So ito po ang magandang paalaala sa bawat isa sa atin. Let us always choose to obey. Mga kapatid, laging piliin natin na sumunod sa Diyos. Dahil kapag ka po tayo ay sumunod sa Diyos, mga kapatid, tayo po ay mapagpapala sa ating mga buhay. Ito po ang hamon na nakita ko dito sa isinulat ni Apostol Pablo. Ito po ang malinaw na sinabi po niya sa verse number 16, bago tayo magtapos. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. Listen to this. That I have not run in vain, neither labored in vain. So it is good to consider this very important message of the Apostle Paul. That it is very possible for us na tayo pala tumakbo pero walang kabuluhan. Nagpagal pero walang kabuluhan. Ibig sabihin, napunta sa wala. Hindi po ganun. That is not the design of God. Because it is very clear nung in-encourage ni Apostle Paul, when he encouraged the Corinthian believers, ang sabi niya, therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Diba? Yun ang design ng Panginoon. And I remember when the Apostle Paul wrote to this church sa Corinth, ang sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 9, beginning verse number 24, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Because of that clear understanding, ano ang sabi po niya? I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Para mangyari yan, verse 27, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Listen to this, folks. Importante po na mapaalalahanan po tayo na sa buhay po natin, sa usapang paglilingkod, sa usapang pagsunod, lalo na kinakailangan na lahat ng ito ay hindi masasayang at hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen? So kinakailangan sumunod tayo harmoniously. Sumunod tayo humbly. Sumunod tayo honestly. Amen? And holy. Holily. So napakahalaga na ako at ikaw ay mapaalalahanan na lagit-lagi sumunod tayo sa Panginoon. Kung ang buhay natin, mabigat ang dating, kung ang pagpapala ay parang mahirap ang dating sa ating buhay, maybe the answer of God ay ang mensaheng ito na inyong napakinggan. Yumuko tayong lahat at pumikit.